Hello, good morning, good afternoon, good evening. Saan man sulok tayo ng daigdig, Ang pag-usapan natin ay corruption pa rin, Corruption pa rin. Dahil samot-saring corruption, katulad nito yung taga-Tacloban, nagreklamo yung taong bayan doon. Hindi lang taong bayan, yung lahat ng mga nagtatransport papuntang Mindanao ay nagreklamo, maapektuhan daw ang bansang ekonomiya. Araw-araw, billion of pesos ang nawawala. So, ano ang solusyon dito? Pero bago ang lahat niyan ay gusto kong iparating sa inyo yung comment ng isang Romualdez. Mayroong laban ng Marcos versus Marcos. Ngayon, may Romualdez versus Romualdez. Pakinggan natin muna. Ang city government ay nag-declare na ng state of emergency sa Tacloban. Dahil po ito ay sa limitasyon ng paggamit ng San Juanico Bridge. It is not only affecting the economy of the region, but I think it is definitely affecting the economy of the country as a whole. Ako po ay, to be quite frank, medyo nalilito din ako. Because I feel that the public should be given all the information pertaining to the condition of the bridge. Sino bang gumawa ng study na to? At bakit bigla-bigla na lang binigyan kami ng 48 hours para isara itong tulay na to? Dahil dyan ay maraming spekulasyon tuloy na there is something going on that hindi ka nais-nais, like corruption. Ang pag-inom ng isa o dalawang basong tubig bago maligo ay Ay lang bigla naman nawala. Ang city government ay nag-declare na ng state of emergency sa Tacloban. Dahil po ito ay sa limitasyon ng paggamit ng San Juanico Bridge. It is not only affecting the economy of the region, but I think it is definitely affecting the economy of the country as a whole. Ako po ay, to be quite frank, medyo nalilito din ako. Because I feel that the public should be given all the information pertaining to the condition of the bridge. Sino bang gumawa ng study na to? At bakit bigla-bigla na lang binigyan kami ng 48 hours para isara itong tulay na to? Dahil dyan ay maraming spekulasyon tuloy na there is something going on that hindi ka nais-nais, like corruption. Okay. So ngayon, Romualdez naman ang nagreklamo ngayon. Magpinsan pala ito. Magpinsan tong dalawang ito. So ang nakikita dito ni Alfred Romualdez ay mayroong corruption. Bakit niya na kaagad nasabi na may corruption? Alam nyo kasi yung San Juanico Bridge is a national bridge. It's also economic bridge dahil dyan lahat dumadaan ang kalakal going to Mindanao and going to Manila. So vice versa. So ngayon, naapektuhan ngayon. Now, may mga means pa rin siguro yung barko. Nabasa ko doon is from Basay, Western Samar to Tacloban. Then Tacloban to Basay ang barko isasakay. Kaya nga lang, ilang oras kaya yun? Halos aabot ng siguro mga 1 oras. Ngayon sa kung bailan, hindi abutin ng 20 minutes, Hindi abutin. So, siyempre normal, yung biyahe lang yun, yung pagkarga at saka diskarga. So, they will consume 4 hours. O lalo na kung nakapila.
ay baka isang araw ang biyahe. So maapektuhan talaga ang ekonomiya ng bansa. Ngayon, bakit na priority ang San Juanico Bridge? Kaya nga sabi ni Mayor Alfred Romualdez, siya rin mismo nagtataka bakit kara-kara ka magbigay ng 48 hours na isara ang Tacloban. Ang tanong ko ngayon, bakit Sir, tatawag ako, sir. Nagbablog lang ako, sir. Tatawag ako after 10 minutes, sir. Sige, sir. Sige. Nagbablog ako, sir. Sir, matatawag ako mamaya, sir. Tumawag si General Kita. Mayroon kaming may pag-uusapan kasi nagkakaroon kami ng meeting sa United People Action tungkol sa isa pa rin, corruption, and yung nangyari ng Comelec result. So tuloy tayo sa pangyari sa Tacloban. So possible itong dalawang magpinsan na ito ay maglalaban-laban ito. So mahirap minsan ang magpinsan magkaroon ng lamat. Mahirap magbati ito. So kasi nga, alam nyo bakit priority nila ang Tacloban? Bakit sa dami-dami ng mga proyekto na ipa-priority, lalo na yung mga barangay, ano? Dapat yung farm to market road, yun ang unahin natin. Pero hindi, kasi yung farm to market road, sa dami na lang gumawa ng mga congressmen, ano, medyo nagpa-priority sila. So, by priority yan, at saka by sipsipan at by abutan ng supre yan. Yan yung kailangan ngayon yan, abutan ng supre. Pero maliit lang yun eh. Ang kasi binigyan mo atensyon ng national road o national concern, kara-kara ka ma-aprobahan yan, it because will affect the economy of the country. So yun San Juanico Bridge ang tinira nila. Kasi hindi milyon ang makukupit dyan eh. Bilyon. Bilyon ang makukupit dyan ngayon. So, ang galing talaga ng administrasyon na gumawa ng pera. Ang galing nila. Tingnan nyo, ulitin natin ulit para pumasok sa isipan ng taong bayan. Ang Duterte, ito comparison lang ito, bakit natin mahal si Duterte. At nagsalita tayo Duterte, laban gobyerno, Duterte tayo. Which is mali naman yung sinasabi nila. Na pag binangga mo ang Marcos, ang maka Duterte tayo, mali. Ang atin o ang Filipino Guerrilla Forces, pumapansin kami dahil may maling ginagawa at saka nang-aapi kayo ng kapwa Pilipino dahil nga sa politika. So, yan yung nangyayari sa ating bansa. Okay. Ang national road, madaling aprobahan. It concern of economic, at bilyon ang makukuha dito. So, ito yung priority nila. Magaling kasi ang Marcos gumawa ng pera eh. Tingnan nyo ibanggitin ko ulit. Yung panahon ni nagkautang ang Duterte ng 7 million. 7 million. Sa loob ng 6 years. At may pandemic pa. At maraming project na nagawa. Bawat sulok ng Pilipinas, mapansin mo, kahit saan ka pumunta may project. Ngayon, sa Marcos administration, 3 taon pa lang, 16 trillion na. Umangat na naman 1 trillion. Mahigit 1 trillion ang umangat ngayon. 16 trillion na ang utang ng bansa. 16 trillion ang utang ng bansa. Sa loob lang ng 3 taon. Walang pandemic, kulang pa sa project. So yun ang pagtataka natin, mga kaibigan. So panahon na talaga tayo magising. Hindi ko mo bumatikos tayo ng mga ng Marcos ay Duterte tayo. Hindi, mali tayo. Naghanap lang tayo ng katotohanan. Katotohanan na ipagtanggol ang ating bayan. Kaya nga ang Filipino Guerrilla Forces, nabuo ito para labanan ang mga mananakop sa bansa.
we are a pro-government. Pro-government in the sense na we are against the corruption, we are against of abuse of power, we are against of incompetent sa gobyerno. Yung may mga civilian employee, mayroon kang kliyente, may kausap ka, pero papaganda pang inatupang. Mayroon naman mga malalaking tao na pag may reklamo ka, hindi nila tutugunan. Katulad ni Secretary Teodoro, ang dami na naming reklamo dyan. Dahil pinaimbestigan namin yung 4.9 billion, hindi niya ginagawa. Simple lang yan na, bigyan niya ng instruction o reference, leader of the Filipino Guerrilla Forces asking for the investigation of the PGMC. So, simple yan, di ba? Bakit hindi niya magawa? Hindi niya makapag-order. Pero alam ko, nag-order na siya verbally lang. Kasi ayaw niya in written. Kasi nga, masasalungat nila. Or, masabi nila na, pwede pala yun. Pwede pala yung susulat tayo pa, imbestigahan natin ano pwede pala aksyonan ni Teodoro. So, hindi nilang ginagawa yun. Kasi magiging pattern yun. Magiging reference. So, sa aking palagay, natinag na rin sila sa aking pagbubulabog. Pagbubulabog ng iba. Pero ako talagang primaryong bumulabog yan. Kasi lahat na nilapit ko na Nilapit ko na kay Marcos. Noon, nung magkasangga pa kami. Ang sabi sa akin ni Martin Araneta, pinarating ka tumangulang. Yun. Pinarating ko na sa yung Anti-Retive Authority. Wala. Natakot yung Anti-Retive Authority. Kaya sinabi ko na, isara nyo na lang yung opisina nyo. Sa Ombudsman, ganun rin. Kaya nga lang sa Ombudsman, hindi ako makaporma kasi nga evidence nga ang kailangan nila. And yet, kulang ang ebidensya ko. At saka, hindi ako ang complainant. Hindi ako actual personal na maapektado. I'm only representing. Kaya yun ang binanat sa akin. So, pwede naman gawing paraan yun. Pero pagod na rin ako Pagod na rin ako magpalo. Kasi nga, ako lang nagpapalo up. Yung iba, nag-aantay lang, Sir, kamusta? Sir, anong balita? Para bang inutusan lang nila ako Sir, pwede bang makisuyo? Sir, pwede bang ganito? O, mas gusto ko yun, yung bang nakikita nila yung pakikisuyo, hindi yung para bang naging normal ko na naging trabaho ko. Sa totoo lang, mga kababayan, mas malala pa itong trabaho ko kaysa sa active ako noon. Kasi nung active ako, may mga nauutusan ako. Ngayon, wala akong mautusan. Ang utusan ko, sarili ko. So, yun yung problema. Naapektuhan pa yung resources ko. Pero hindi ko sinisi. Kaya nga sinasabi ko sa inyo na sana naman may mga pake. Kasi lalo na kung mainit na ulo ko, nagpubuisit rin ako. Tao lang tayo na may damdamin. Okay, maraming salamat sa lahat ng nakikinig, sa lahat ng mga sumusubaybay sa akin, followers, viewers, subscribers, at mga Filipino Guerrilla Forces. Filipino Guerrilla Forces, ang layunin natin, kung ano yung style ng NPA, yan ang style natin. Ang pinagkaiba lang natin, we are pro-government and they are against the government. Yun lang pinagkaiba ng ating estratehiya. Maraming salamat.